Sama-sama tayong magiging karakli. Sino po yan? Sino po? Ay, bawal po dito yung dumaan, sir. Emergency lang kami, PNP kami. Alam ko naman yan, sir. Huli ang convoy umano na hepe ng PNP na dumaan sa EDSA busway sa bahagi ng Ortigas. Sa eksklusibong video na nakuha ng GMA Integrated News, tinanong ng tauhan ng Special Action and Intelligence Committee for Transportation o SAIC kung sino ang sakay ng convoy. Sagot ng police, Chief PNP daw ang nasa sasakyan at dumaan sila sa busway dahil may emergency umano sila at papuntang Camp Crame. Hindi bumaba ang sakay ng convoy at hindi natikitan dahil umalis agad. Pero ayon sa SAIC, bumalik ang isa sa mga kasama sa convoy para magpatikit. Sinusubukan pa namin makuha ang panig ng nakaupong PNP Chief na si General Romel Marbil. Bistado ang isang illegal na mini-hospital sa isang condominium sa Parañaque. Ang dayuhang nagpapatakbo nito, nagbebenta rin umano ng hindi rehistradong gamot. Saksi, si Nico Wahe, exclusive. Pagpasok ng mga miyembro ng CIDG at Parañaque City Police sa unit na ito sa isang kondo sa Barangay Tambo, Parañaque City, sinalubong sila ng isang foreign national na tinatawag nilang Dr. Lee. Kusasa na, okay na. Siya ang target ng operasyon ng mga otoridad na nagbebenta umano ng mga hindi FDA-registered na mga gamot. Well, nagkaroon tayo ng information na merong nagbebenta rito ng mga gamot na hindi registered sa FDA. So kumuha tayo ng verification at certification sa FDA na itong mga gamot nga na nabili natin noong una ay walang approval at hindi rehistrado sa FDA. Pero hindi lang pagbebenta ng gamot ang ginagawa ng umano'y nagpakilalang doktor. Nag-ooperate rin ito ng mini-hospital sa mismong condo unit. Sa video ng operasyon ng CIDG, makikitang may ilang pasyente pang nagpapagamot sa kanya. Nakadextrose pa nga ang foreign national na ito. Put the cellphone down. 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 Ito yung living room ng condo unit na sinalakay ng CIDG dito sa Parañaque City. Ang laman niya, ito, 2 hospital bed at may iba't ibang mga gamot at medical supplies. Dito naman sa kwartong ito, makikita yung mga shelf na ang laman ay iba't ibang klase ng gamot at mga medical supply na ayon sa CIDG ay lahat hindi FDA approved. May isa pang kwarto na may isa pang hospital bed na ayon sa CIDG ay siyang nagiging operating room. Sa ngayon, alamin pa natin kung talagang ano ang lisensya ng mga to at ito ba ay may qualification talagang maging doktor. Nakikita natin dyan, may nababasa tayo, may mga suction pump, may mga forceps, maraming mga instruments na sa tingin natin ay ginagamit din talaga sa mga medyo critical or medyo sensitive na mga medical operations. Posibleng maharap sa reklamong paglabag sa Food and Drug Administration Act of 2009 at Medical Act of 1959 ang nagpakilalang doktor at assistant nito. Dadali naman ng CIDG sa ospital ang 2 pasyenteng naabutang nagpapagamot sa kanya. Kung konektado naman ito sa Pogo, wala tayong ganun pang tinitingnan. Pero ito kasi condominium na to, nakikita natin ito before na bahay ng mga nagtatrabaho or link sa Pogo ng mga personalidad. Mga Chinese lahat halos ang mga nakatira dito sa condo na ito. Para sa GMA Integrated News, ako si Nico Wahe, ang inyong saksi. Bago sa saksi, timbog sa Arayat, Pampanga ang 2 lalaking sangkot umano sa gun for hire. Sa bisa ng 3 warrant of arrest, naaresto ang isang suspect na lumabag umano sa usurpation of authority or official function o pagpapanggap bilang otoridad, illegal possession of firearms and ammunition, at possession of dangerous drugs. Maharap din siya at ang isa pang arestado sa paglabag sa Omnibus Election Code o gun ban. Nasamsam sa kanilang isang granada, 4 na baril, mga magazine at bala. Nakumpiska rin ang mga uniforme at ID ng PNP at AFP. Ayon sa PNP, bukod sa gun for hire, ay miyembro umano ang 2 na aresto ng isang kriminal na grupong sangkot din sa pangingikil. Isang patay sa pamamaril sa Tondo, Maynila. Huli ka ang paghabol ng mga suspect sa biktima. Saksi, si Jomer Apresto.
Kumaripas ng takbo ang 40 anyos na biktima habang hinahabol ng 3 lalaki sa bahaging ito ng Tondo, Maynila madaling araw ng linggo. Ilang sandali pa, natagpuan siyang nakahandusay sa loob ng isang e-trike. Pinagbabaril na pala siya ng isa sa mga sospek. Ilang minuto bago ang pamamaril, nakunan pa ng CCTV ang mga sospek na nakatambay sa kanto. Maya-maya, may kinompronta sila. Ito na pala ang biktima na bumili noon ng pagkain sa karinderya. Nakatakbo pa ang biktima sa eskinita hanggang sa na-corner siya at pinagbabaril. Ayon sa isang opisyal ng barangay, hindi residente sa kanilang lugar ang biktima at ang mga sospek. Dayo po. Araw-araw iba-iba. Ano yan kasi, yung lugar na yan talagang tambayan talaga. Ng kahit sino. Sa madaling araw lang sila tumatambay. Binawian ng buhay ang biktima sa ospital kahapon ng umaga. Ang sabi lang, namimeke ng pera. Yung nabaril. Pinuntahan namin ang lugar kung saan sinasabing residente ang biktima. Pero sabi ng barangay roon, hindi ito taga roon. Madalang. Kasi yung pag may occasion, mga party-party, doon na siya lumalabas. Katulad like pesta. Tumanggi rin magbigay ng pahayag ang mga kamag-anak umano ng biktima. Tanggap naman nila yung nangyari. Patuloy ang investigasyon para matunton ang mga sospek at matukoy ang motibo sa pamamaril. Para sa GMA Integrated News, ako si Jomer Apresto, ang inyong saksi. Sumapok sa Center Island sa Canagliab ang isang SUV sa Skyway. Nasawi ang driver at hindi na makilala sa tindi ng pagkakasunog. Saksi, si June Veneracion. Naglalagabla pa ang apoy na lumamon sa isang SUV nang madatna ng isang motorista sa Skyway northbound sa Taguig. Bandang hating gabi nung sumalpok ang SUV sa railing ng Skyway at nabalot ng apoy. Nang mapula ang apoy, tumambad sa loob ng sasakyan ang wala ng buhay na katawan ng driver. Makikita natin yung larawan or position ng tao parang nakahiga doon po sa may passenger seat sa likod. Beyond recognition, itong tao po na ito, even yung kanyang gender talaga hindi natin matukoy. Ito na lang ang natira sa na-aksidenteng sasakyan sa Skyway matapos itong matupok ng apoy. Base sa investigasyon ng PNP Highway Patrol Group, mabilis daw ang takbo ng driver bago ito sumalpok sa Center Island ng Skyway. Pagkatapos sumalpok sa Center Island, tumaob ang sasakyan at humampas sa mga railing. Wala namang nadamay na ibang sasakyan. Hinihingi na ng PNP Highway Patrol Group ang kopya ng CCTV mula sa pamunuan ng Skyway na sinusubukan din naming kunan ng pahayag. Dalawa ang tinitingnang anggulo ng HPG. Una is yung mechanical error or factor na kung saan maaari dahil kung hindi natin mapapansin parang sa plate number ng sasakyan kung hindi tayo nagkakamali nasa mga model na 2000 yan 2001 or 2000. So baka maaari na matanda na yung sasakyan. Ikalawa naman dyan yung human error. Para sa GMA Integrated News, ako si June Veneracion, ang inyo saksi. Bago sa saksi, naharang ng Bureau of Customs sa NAIA malaking halaga ng cash na hindi inideklara ng pasaherong Pinoy na papunta sana sa Hong Kong. Nakuha mula sa kanyang hand-carry baggage ang halos 4 million Japanese yen, 20,000 euros at 8,500 Kuwaiti dinar. Katambos po yan na mahigit 4 na milyong piso. Sinimula na ng DOC na iya ang inquest proceedings laban sa pasahero, kaugnay sa patong-patong na reklamo kabilang na ang paglabag sa Anti-Money Laundering Act at Customs Modernization and Tariff Act. Wala pa siyang pahayag. Inakusahan ng vote buying ang isang party list dahil sa papremyo umano na 3 bagong sasakyan sa isang kompetisyon sa Batangas. Git naman ang party list, sasagutin nilang alegasyon sa tamang forum at iginiit na sumusunod sila sa batas. Saksi, si Sandra Ginaldo. Naghain ng petisyon sa Commission on Elections si J. Manalo Ilagan, Vice Mayor ng Mataas na Kahoy at tumatakbong gobernador ng Batangas laban sa CWS party list kaugnay ng umano'y vote buying. Ang kanyang basihan, ang mga video at larawan sa social media kung saan ayon sa petisyon ay makikitang 3 bagong kotse ang ipinapremyo ng CWS party list sa isang kompetisyon sa Lipa City. Base sa petisyon ni Ilagan, may ituturing umano itong pamimili ng boto dahil naganap ang pamamahagi ng sasakyan noong February 13 hanggang 15, panahong nagsimula na ang campaign period para sa mga party list.
Partikular niyang tinukoy sa petisyon si CWS Party List Representative Edwin Guardiola. Kabilang sa mga hiniling ni Ilagan sa COMELEC, disqualification ng accreditation at candidacy ng CWS Party List kung mapapatunayan ang aligasyon. Ito ay pagtugon sa panawagan ng Commission on Election na isumbong, ireklamo ang mga tao o kandidato o party list na magbabiolate sa mga patakaran ng COMELEC. Nagpasalamat po sa CWS ang lahat ng tumanggap nito. At ang buong paligid po noong area ay CWS lang ang nakalagay na tarpaulin. Ang mga litrato at video na kalakip ng petisyon ni Ilagan hango raw mula sa Facebook page ng aktor na si Luis Manzano at Barako Fest na pangalan din ng event. Ani Ilagan, makikita sa video ang pagpapasalamat ng gubernatorial candidate na si Vilma Santos Recto sa party list para sa mga ibinigay na kotse. Magtatapat sa pagkagobernador ngayong eleksyon sina Santos Recto at Ilagan. Wala pong connection ito sa election. Ito ay isang karapatang pantao. Sabi naman ni Guardiola, hindi muna siya makakapagkomento dahil hindi pa nila natatanggap ang kopya ng reklamo. Sasagutin daw nila ang akusasyon sa tamang oras at forum. Sabay pagtitiyak na palaging sumusunod ang CWS Party List sa mga batas, panuntunan at regulasyon ng COMELEC. Ang pamunuan naman ng Barako Fest, mariing kinondena ang paghahain ng petisyon ni Ilagan. Anila, bukod sa CWS Party List, ay marami pa silang katuwang sa kanilang taunang proyekto. Inako din nila ang responsibilidad sa pamimigay ng papremyo na hindi raw ipinamigay pero 3 araw daw na pinaglabanan at pinaghirapan ng mga kalahok. Sinisikap naman naming makunan ng reaksyon si Santos Recto. Tumanggi munang magbigay ng pahayag ang COMELEC kaugnay sa petisyon ni Ilagan. Pero paalala nila, the holding of talent games, talent shows, bingo games, and other similar activities that involves the distribution of prizes where the name of the candidate is clearly posted. It is already presumed to be a violation, no? So in which case, the burden is now shifted on the respondent. Para sa GMA Integrated News, ako si Sandra Aguinaldo, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.